Ang tunay na pagsamba at pagpaparangal sa Diyos ay hindi lang naipapakita sa pagsasakatuparan ng mga ritual, kundi sa pamamagitan ng pagiging makatarungan at mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang panimpla sa pagkain, ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda. Kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong iyan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay negligence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsamba sa Diyos. Napakahalaga ng ating pakikipagkapwa. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na ang ating Panginoon, pinagsasabihan niya ang mga Pariseyo, mga dalubhasa ng batas. Dahil these people are more concerned about the rituals. Yung ritual ng paghahandog ng mga alay sa templo. Ganun din ang ilang mga practices like yung ikapu. No? At sila yung tumatanggap ng mga handog, ng mga alay ng mga tao. At para sa kanila, dito umiikot ang kanilang buhay pagsamba at pananampalataya. Pero napakalakas ng sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel today. Okay yung mga ginagawa ninyo yun. Okay yung mag-alay, okay yung mag-ikapo, okay lahat ng yan. Pero huwag kalilimutan. Huwag kalilimutan na maging makatarungan. Huwag kalilimutan yung pag-ibig sa Diyos. Kasi lahat ng ating ginagawang pagsamba, mawawala ng saysay, mawawala ng kahulugan kung wala itong pag-ibig sa Diyos at hindi naman tayo makatarungan. Ano ba yung katarungan? Ano ba yung justice? Ibigay kung ano ang nararapat. Ito yung minimum of love. At ang maximum of love, habag at malasakit. Ito sana yung wag mawawala sa atin. Justice, love, and mercy. Kasi ito yung magbibigay ng kahulugan sa ating mga ginagawa. Mula noon, magpahanggang ngayon, ito yung matibay na paalala sa atin ng Panginoong Hesus. Nagsisimba ka araw-araw, nagsisimba ka linggo-linggo, maganda yon. Dapat ginagawa natin yan.
Pero hindi natatapos doon. Hindi ba't kapag inihahayo tayo ng pari, ano ang sinasabi ng pari? Humayo kayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Paano paglilingkuran ang Diyos? Paano mamahalin ang Diyos? Sa pamamagitan ng kapwa. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi, ang ginawa ninyo sa maliliit na kapatid ninyong ito ay ginawa ninyo sa akin. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, na yung pagsamba natin ay hindi natatapos sa ritual. Dinadala tayo nito sa misyon. Or else, magiging katulad lamang tayo ng mga Pariseo na mapagbalat kayo. Na gusto nila sila ay laging nasa mga presidential tables. No? Kapag naanyayahan, nandun sila sa mga upuan ng mga panauhing pangdangal. No? O kaya naman, sabi ng Panginoong Hesus, para kayong mga libingan, no? Na natatapak-tapakan ng mga tao. Kasi hindi na alaga, hindi na pabayaan. Ang lahat ng ito, no? Yung superficiality. Napakahalaga mga kapatid na ipakita natin yung kahulugan ng ating pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa. Kung yung mapapansin, kapag tayo ay nagsisimba, bakit kaya right after communion, kung aalisin natin yung mga announcements, right after communion, agad ay final prayer. And then after final prayer, inihahayo agad, final blessing. Inihahayo agad, kakakain pa lang natin. Inihahayo na tayo. Para bang pagkakain mo, umalis ka na. Para ano? Magmisyon. Para kung ano yung dala-dala natin. Tulad ni Maria, nung siya'y mapuspos ng Espiritu Santo, na siya'y maglihi agad-agad. She went in haste at binisita niya ang kanyang pinsang sa Elizabeth. Ganon din tayo mga kapatid. Hindi natatapos yung worship sa loob ng simbahan. Kasi right after, tanggapin natin yung pinakamalaking biyaya, pagpapalat. Yan ang Diyos, ang Panginoong Hesus sa Eucharistia na nasa katawan natin. Immediately, we are being sent to the world. Kaya sinasabi ng pari, humayo kayo. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos mahalin at paglingkuran. Kung itutuloy natin sa pamamagitan ng kapwa, dalhin ninyo si Jesus sa inyong kapwa. Mga kapatid, ito yung tunay na pagsamba. Hindi natatapos sa simbahan ang pagsisimba. Hindi natatapos sa simbahan ang pagsamba. Because we extend it to the world. Dinadala natin si Jesus sa ating trabaho, sa ating tahanan, sa ating mga pang-araw-araw na gawain. Sapagkat yung presence ni Jesus sa mundo na dala-dala natin, yan ang magpapabago ng mundo. Yan ang magpapabago ng buhay natin. And that is why napakahalaga mga kapatid, na pakinggan natin itong sinasabi sa ating Ebanghelyo. At nawa, maisabuhay natin ito araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa aming pagtupad, sa aming tungkulin, sa aming obligasyon ng pagsamba sa iyo. Nawa, wag naming makalimutan na maging makatarungan at mapagmahal sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's
is the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness,